So by the way mga babayan, no, ABP 134 sa balota, kung wala pa po kayo napipili na party list, baka pwede po i-consider po yung ABP. So thank you po, no? Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito may mga lumabas na naman po na pangalan na nabigyan po ng confidential fund ni Sara Duterte. Oo. So anong bago doon? Walang bago doon. Ang bago doon, mas lalo po dumadami ang ebidensya laban kay Sara. Okay. Pagalingin nawa po. Ay, maraming salamat kay Ma'am Mona. Thank you po. No, maraming po salamat. Pambili po ng Epoteam yan. Alam niyo yung Epoteam? Yung Epoteam kasi mga babae, kasi kapag mahina na po yung kidney ng isang tao, katulad yung nga pong stage 5 kidney patient ako, bumababa pa yung hemoglobin namin. Oo. So ngayon, yung hemoglobin namin is, ang makakatulong na lang nito para tumaas ulit, Epoteam. So medyo mahal po kasi yan dito sa Mercury Drug, 900 pesos po yung isa. So depende po yan kung 3 times a week, once a week, or every day. Depende po yan sa dosage. Oo. Kaya yon. Yan po sinasabi ko lang. Baka may ano yung Epoteam? Baka isipin kasi pampatigas. So ito by the way, no? Alam niyo, nakakatawa kasi sa mga DDS sa mga kababayan. Di ba? Ayaw nila pagsalitain si Paulo Ortega. Ang point dito mga kababayan, ang mga congressman po, sila po ang prosecutor sa impeachment. So magsasalita po talaga sila regarding po sa kaso ni Sara. Huwag po kayong tanga. So tingnan nyo to sabi dito. Sabi dito. Okay. New names linked to confidential funds to be verified. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega said the investigations into Vice President Sara Duterte's fund use will also verify individuals whose names appear in birth, marriage, or death records. So ngayon, may mga bagong pangalan po lumabas. So, ang sabi dito, no, mayroong pangalang Fiona. Ang daming Fiona, actually, na names. Maganda rin na tingnan natin yung 600 plus na merong records kasi kailangan din natin sigurong tingnan kung nakatanggap nga ba sila o meron silang nakuwang na pondo. Okay. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, sa 2,000 nga po na pangalan na nabigyan ng confidential fund ni Sara Duterte, hindi naman po kasi lahat yon walang record sa PSA. So yung iba doon may mga record po ng PSA. So doon po sa mga may record ng PSA, hahalongkatin din po yun ng mga congressman. So bakit nila halongkatin? Kasi nga po, sila po ang prosecutor sa impeachment trial ni Sara. Ayan ang problema sa mga DDS Nakita ko yung mga comment Bakit ba kayo nangingialam, congressman? Meron na ngang impeachment. May impeachment trial na nga, mga tanga. Sabi ko sa inyo, basta DDS po nila, basta po mga DDS, mga wala pong critical thinking yung mga yan. Parte po ito ng trabaho ng mga congressman kasi nga po sila po yung prosecutor sa impeachment trial. Mga tanga talaga tong mga to. Nakita ko yung mga comment Itong Paulo Ortega na to mukhang bonjing to Bakit sila nangingialam sa impeachment ni Sara? May trial ng paparating. So ibig sabihin din ninyo alam ng sistema po ng impeachment. So ngayon, tinan nyo to sabi nga din dito, House to validate payouts to OVP, DepEd, confidential fund recipient with PSA records. So, at least you get the point, di ba? Na pati po yung mga pangalan na meron namang PSA record, halongkatin po ng mga congressman yan. So ngayon, merong report dito. May report dito yung News 5. Buti pa nga yung News 5 hindi nakaka-copyright Tignan niyo to. Panoorin natin to Sige. Celebrity naman ang nadagdag sa listahan ng mga nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lahat sila walang record sa Philippine Statistics Authority. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bukod kina Mary Grace Piatos, Jay Camote, Miggy Mango at Xiaomi Ocho, nadagdagan pang mga kahina-hinalang pangalang tumanggap umano ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, tunog celebrity umano ang mga ito, kabilang sina Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, and
Honilet Camilsi. Ano mga pangalan na yan? Oh, Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan. Putang ina. Sara, ano ba to? Erwin Q. Ewan, Gary Tanyada, Joel Limangan. Honilet Camilsi. Wala yan. Ellen Magellan! Wala yan. Ellen Magellan? Nasabi na naman, di ba to dito? Magellan? Marami akong kilalang Magellan. Sa Davao lang, daming Magellan eh. Fiona? Oh, kapag tinanong si Bato de la Rosa, Fiona? Marami akong kilalang Fiona dito. Yung Vice President nga natin, mukha-mukha ni Fiona eh. Walang yan. Ano ba yan? Oh. Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Lahat sila pawang walang birth, marriage o death record sa Philippine Statistics Authority. Ang tingin mo dito sa mga tao to, multo. Na wala pong pagkatao. Tingin ko, sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. Totoo yan. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. May mastery na siguro. Totoo yan. Totoo yan mga babayan. No? Totoo yan. Alam na po ni Sara Duterte kung paano po manipulahin yung confidential fund. Paano ko nasabi? Tingnan ninyo yung mga disbursing yung mga disbursing officer po ni Sara Duterte ngayon, sila din po yung disbursing officer ni Sara sa Davao. Di ba gets? Oh. Pati po si Sulaika Lopez. Si Sulaika Lopez mga kababayan, siya rin po is parte kung paano ginastos yung confidential fund ni Sara Duterte sa Davao. Tandaan natin 2 billion po ang confidential fund ni Sara Duterte sa Davao City. Pumalo po ng 2 billion. Oh. So syempre alam na po nila manipulahin. So, pagpasok nga po ni Sara sa OVP, dala-dala niya po yung mga aso niya na nagmamanipula ng confidential fund galing Davao. At ang malupit dito mga kababayan, nung binuo po yung Vice Presidential Security and Protection Group, VSSPG, di ba? Sila rin po ay naging kasangkapan sa confidential fund. Ito nga pong sila Chika. So in the first place pa lang, kaya pala binuo ni Sara yung VPSPG po na yan para sa confidential fund din. Oh, di ba? So, grabe, no? Alam nila yung confidential fund kung paano manipulahin. Oh. So, continue. Laman din sa higit 2,600 pangalang nakalista sa acknowledgement receipts, nasa 800 lang na benepisyaryo ng confidential funds ng OVP at DepEd ang may record sa PSA. Ito naman daw ang susunod na bubusisiin ng Kamara. Kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Hello po, Tiger Eyes. Para hindi lang yung mga walang pangalan. Simple lang naman daw sana kung may paliliwanag ang mga tunay na pagkakakilanlan sakaling mga alias o codename ang ginamit. Kaso wala raw ni documentary evidence na maipresenta ang mga opisina ni VP Sara. COA nga po ay nasabi po ng COA na wala rin po sila. May list of names sila pero yung pertinent na mga attachments sa mga kailangan po na Yun. kasama nung... Alam nyo mga kababayan, ito yung delikado eh. Ito yung delikado dito eh. Di ba? Ngayon, isa ito sa mga malaking issue na kailangan sagutin po ni Sara Duterte sa impeachment. Okay? So, dapat kasi dito, malaman talaga yung mga tao po na to kung tumanggap sila ng confidential fund. Alam nyo, kailangan nilang kasi dito ni Sara Duterte logbook. Diba? Hindi kasi ibig sabihin na pag confidential fund, hindi naman ibig sabihin na dapat confidential din yung mga tao na walang pagkakakilanlan. Dapat po may mga logbook po kung sino-sino itong mga tao po na to. O, diba? So ngayon, dahil po sa tumatagal nga po impeachment trial, nakakapag-create po ng ebidensya ang kampo ni Sara para mag-tampered laban po sa ebidensya laban sa kanya.
Nakuha niyo yung point. For example, Mary Grace Piatos. Ito example lang to for example, Mary Grace Piatos. Ano yan code name lang yung Mary Grace Piatos. Ito ang totoong pangalan ni Mary Grace Piatos. Siya yung nabigyan ng confidential fund. So may pagkakataon po na gawin ni Sara Duterte yan na mag-create siya ng mga tao na kunwari tumanggap po ng confidential fund. Nakuha niyo yung point ko? Nakuha niyo yung point ko? Kasi kung biglaan po yung impeachment trial, for example, di ba February? Kung sa February pa lang sinimulan na yan ni Cheese, dapat tapos na po tayo ngayon. February, March, April, tapos na dapat ngayon. April, tapos na dapat. Hindi po inaabot ng 3 buwan yung impeachment. Supposedly, 2 buwan lang po yan. So habang tumatagal po yung impeachment trial, mga kababayan, nakakagawa po ng ebidensya si Sara para protektahan yung sarili niya. For example, nga po, Mary Grace Piatos, pwede silang magbayad ng tao. Sabihin mo, ikaw si Mary Grace Piatos, na code name mo lang yan. At least you get my point, no? Nakakakuha sila ng panahon para makabuo ng ebidensya laban sa prosecution. Di ba? Kaya nga, ako, ewan ko ba kay Kiss, minsan sala sa init, sala sa lamig minsan. Nakakabuelo, makakabuelo sila Sara. Pinatagal pa eh. Mga pangalan na to, hanggang ngayon po, wala pa naman po. Tama, dami Mga replacement. pangalang at No? tunog celebrity naman ang nadagdag. Dami replacement, tama. Ganun nga ibig sabihin nun, okay. So, pero ang point dito, mga kababayan, ang point dito, sa dami ng pangalan, mukhang mahirapan si Sara dito. Isipin nyo 1,000 pangalan. May 1,000 pangalan. So kasi alam nyo kasi mga babae, no, ang sinasabi dito ni Paulo Ortega, hindi naman talaga aabot sa impeachment dapat yan. Ako naniniwala naman ako doon na pwede naman hindi pa abutin ng impeachment kung sinagot na po sana ni Sara in the first place yung mga allegation sa kanya. Kasi lagi kasi sagot ni Sara, no comment. Puro siya na comment Tinatanong siya dati, Sara, paano mo nagastos ang confidential fund? Galit. Di ba, Sara? Ano to mga pangalan na to? Galit. Palaging galit. So syempre, dahil sa ayaw sumagot, impeachment na lang. Di ba? Tama, di ba? Palagi siyang una comment Alam niyo, sabi ni Sara, di ba? Sabi niya, na gusto ko nga magkaroon ng impeachment Para doon ko nasagutin yung mga allegation sa akin. Yun naman pala. Pero bakit pa nag-file sa Supreme Court para patigilin yung impeachment trial? Di ba? So ngayon, balikan natin to So ito yung mga pangalan ngayon. Ito, syempre, Mary Grace Piatos, GP McDonald's, Pia Piatos Lim, Xiaomi 8, Jay Camote, ito malupit no? Jay Camote, Miggy Mango, Dodong Alcala, Dodong Barok, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong. Ano mga pangalan na yan? Tapos ito pa, Amoy Liu, Fernan Amoy, Jugdi Asim. Alam niyo nung narinig ko yung Jugdi Asim, parang parang Joey DeVilve yung mukhang di naliligo. Di ba? So yun yung sinasabi natin mga kababayan. Di ba? Hindi na dapat abot ng impeachment ito kung sa simula pa lang, hindi po no comment palagi ang sagot ni Sara. Tandaan po natin mga kababayan, lahat na po ng mga bagay, pag naiipit po si Sara, palagi po siya no comment. Parang ito. Balikan lang natin to Sara Duterte on continued China bullying, no comment. Palagi siya no comment. Sa confidential fund, no comment. Pati sa West Philippine Sea, no comment. Mga kababayan, hindi kasi pwedeng no comment ka dito. Di ba? Ito nga si Danny Reynado nga si Tiger Eyes, si Ma'am Cheryl. Tayo nga, hindi naman tayo vice presidente, pero meron tayong komento sa West Philippine Sea. Siya pa kaya na vice presidente, dapat marinig po natin kung ano ba yung komento ni Sara Duterte about sa West Philippine Sea. Actually, matagal na po natin hinahanap sa kanya yan. Hanggang ngayon, wala pa rin po tayo nakukuwang sagot
regarding nga po dito sa West Philippine Sea, sa pangaharas nga po ng China sa Pilipinas. Yun yung mga katangahan nito mga kababayan. Plano pong bumili ng presidente po natin ng mga fighter jets, ng mga missile. Hinarangan po nila. Diba, kinukundin na ngayon nila Victor Rodriguez, pati nila Sara. So, talaga pro-China talaga itong mga hayop na to. Hindi naman po natin kailangan ng mga fighting planes para umatake. Kailangan po natin yan para pang depensa, mga tanga. Si mamaya, content nga natin mamaya yan regarding nga dyan sa mga missile na yan. Oh. Pero ang point dito mga kababayan, nilo po GN Colonia, so ang point ko nga dito mga kababayan, hanggang ngayon po, no comment pa rin po si Sara sa mga issues sa kanya. So ngayon, abangan po natin ngayon sa impeachment. Hindi siya pwede mag-no comment doon. Especially po kapag tinanong po yung mga bank accounts niya dito. Di ba? So yun, so medyo late na po ako no, kasi alas 9 po yung check-up ko. No? So sa Manila pa yun eh. Medyo matagal, medyo malayo po ako. So thank you mga kababayan. No? So dyan po sa Team Replay. No? Ano ba sabi nyo nga po dito? Sa mga pangalan lumabas po ngayon, di ba, na nabigyan na ng confidential fund ni Sara Duterte. So kayo ba, natawa ba kayo? Ano ba kayo, natawa o natawa na may halong asar? Kasi ako ganun yung naramdaman ko eh. Natawa ako na nakakaasar. Ano ah? So yan na, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo, baka mamaya,